sa mga gumagawa dyan ng Vendo, pakiayos naman ang trabaho ninyo. Tignan nyo naman yung ginawa sa Vendo ng customer this afternoon. Tinanggalan ba naman ng license? Kaya ayan, napagastos pa tuloy sa license yung customer. Ang issue lang naman ng Vendo ng customer natin is corrupted lang yung system. Hindi naman to mahirap gawin. Ang problema lang talaga is walang license yung system. So paano magagamit ng customer yung Vendo? Hindi sana mapapagastos ng malaki si customer kung hindi dahil sa tukmol na technician na kumuha ng license nila. Sana naman maging patas kayo sa trabaho ninyo. Porket walang alam yung customer, lalamangan nyo na. Forget about PT. Wala ba kayong dignidad? Actually, hindi ito yung first time na may lumapit na customer dito sa shop na ganito yung issue. Bale, kinuha yung license nila at hindi na makontak yung technician. Nakakaawa lang kasi hindi natin alam yung sitwasyon ng mga Vendo owner. Malay mo yung Vendo isa sa main source of income ng customer, tapos gaganunin mo lang. After ko nga na-license yung board and then na-check yung ibang parts and gumagana naman, doon ko tinest yung SD card kung gumagana pa ba. And unfortunately, hindi na ma-read sa isang laptop. So ayan, sobrang layo ng ating destination para lang sisimulan ko na mag-reflash and then format ko muna yung SD card, pero unfortunately kahit ilang beses ko siya tanggalin tapos isaksak, ayaw talagang mag-read. Ayaw pa rin. Ayan, napabili pa tuloy ng bagong SD card si customer kasi yung luma is hindi na talaga gumagana. So flash lang natin ng bagong LPB system. So while waiting, test lang natin ulit. Ayan. Yes, waterproof na to, M. Okay naman siya. So, hintayin na lang natin ito matapos. Ayan, tapos na. After na mag-reflash, sasaksak na natin yung SD card niyang bago dun sa board. Bale, papalitan natin yung nakasaksak dun kasi tester ko yun. Ayan na nga. After nito mag-boot up, connect lang tayo sa SSID niya and then test natin kung gumagana. As you can see sa board, may green light naman siya sa board. Indicator yan na nababasa niya yung SD card and then walang problema yung board. Ayan, finally connected na tayo. Punta lang tayo sa maintenance ng LPB. Check natin kung gumagana na yung license. And then, punta naman tayo sa portal para i-check ulit or test ulit kung gumagana ba or kumakain ba siya ng coins. Yung mga tester natin na coins, bale 32 in total. Isang bago tsaka isang luma ng mga coins except sa 20 kasi parang luma tong coin slot niya. Baka hindi kasya yung 20. As you can see, okay naman yung coin slot. But how about the connectivity? Okay ba? Check natin. Ayun, pinakaba pa tayo. Kala ko
magkaka-error to. Naka-video pa naman, sayang sa oras. So as you can see, lagpas po siya sa limiter. Okay lang po yan, normal lang po yan basta LPB. Matagal talaga mag-take effect, lalo na pag bago, kaka-reflash lang or kaka-boot up lang. Kaya matagal mag-take effect yung limiter niya. Pero babalik naman din yan sa normal connection. Mami, nakasulay na kag nangihi. Ano nga ba ang mga natutunan natin sa video na ito? Halika at ating pag-aralan. De, joke lang. Sa mga kapwa ko technician dyan, hindi nyo naman kailangan mangloko ng customer para kumita. Kasi kung maayos yung pagkakagawa ninyo, babalik at babalik talaga yan. Aanhin mo naman yung yaman kung gumagawa ka naman ng kamalian. By the way, kung umabot ka dito, try our custom boards para sa Piso Wi-Fi Vendo. Durable and reliable. Less sira, less gastos. Yun lang po. Paalam!